kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sugatang sundalo na gumanap ng mahalagang papel sa isang operasyon laban sa Dawla Islamiyah. Yung naturang balita na yung Maute Group. Ito ay sa gitna ng kanyang pagbisita sa mga ito sa Army General Hospital sa Taguig City. Very good. First time. Yes, ma'am. After Bumisita. almost 2 years in office. Congratulations, Mr. Ayos, President. Yeah. If this is just damage control, I'm still happy. No, it's happening. Finally, because this is our men in uniform deserve more than that. They at least deserve the acknowledgement of their commander-in-chief. Yeah. Finally. No? Yes. At may medalya pa. Sige nga, Frank, Very tingnan good. natin ang balita. Honorin po natin ang balitang ito. Personal na iniabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes ang espesyal na tulong pinansyal sa 12 sundalo na nagtamo ng injuries sa pakikipaglaban sa militanteng Dawla Islamiyah Maute Group. Ang naturang grupo ang sangkot sa pambobomba sa Mindanao State University, Marawi noong nakaraang buwan. Matagumpay na na-neutralize ng militar ang 9 na miyembro ng Dawla Islamiyah Maute Group, kabilang ang mga sospek sa pambobomba sa MSU Marawi. Ang 12 sundalo ay kasalukuyang nakakonfine sa Army General Hospital sa Fort Bonifacio, Taguig City. Nag-abot din si PBBM ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa bawat isa sa mga sundalo. Bukod sa pagbibigay ng suportang pinansyal, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang paggawad ng Gold Cross Medal, Military Merit Medal na may Bronze Spearhead Device, at Wounded Personnel Medal sa 4 na sundalong wounded in action. Kinilala ang 4 na sundalong ito na sina Philippine Army Staff Sergeant Johnny Batucan Jr., Private First Class o PFC Mark John Kulaway, PFC Vincent Salvani at PFC Jeremy Adatu. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga tropa ng pamalaan, kinilala ni Marcos ang kanilang kabayanihan, katapangan at hindi natitinag na dedikasyon para protektahan ang mamamayang Pilipino at ipagtanggol ang bayan laban sa mga elementong nagbabanta sa seguridad ng bansa. Samantala, tiniyak din ng Commander-in-Chief sa government troops ang patuloy na pagsisikap ng pamalaan na ipatupad ang mga programang magbibigay ng tulong sa battle casualties at itaguyod ang kapakanan ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at kanilang mga pamilya. Tiniyak din ng punong ehekutibo sa mga tropa ng gobyerno na ang kanyang tanggapan ay kumikilos na doon sa kahilingan ng Army General Hospital at ng Camp Evangelista Station Hospital para sa karagdagang kagamitan. Kasama ni Pangulong Marcos sa kanyang pagbisita sa mga sugatang sundalo, sina Department of National Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr., Special Assistant to the President Antonio Lagdameo, pati sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresilyn Catarong, SMNI News. Yeah. Ayun, maraming salamat din, nonetheless, for the Commander-in-Chief, the President, for giving time and giving award and recognition due to these brave heroes ng ating mga mamamayan na nagtatanggol ng kapayapaan at demokrasya ng bansang Pilipinas dyan sa bahagi po ng Central Mindanao. 4 na wounded soldiers and heroes natin ang binisita ni Pangulong Marcos doon sa Army General Hospital. At nonetheless, sabi nga natin, importante po yung ganong mga actions at mensahe that shall come from the Commander-in-Chief and the President na hindi po natin pababayaan ang ating pinakahaligi at sandigan ng pagtatanggol sa seguridad ng ating bansa at kapayapaan ng mamamayan at ng buong bayan natin, ang ating mga sundalo in times na may ganitong mga nasusugatan, nagbubuwis ng buhay, napakahalaki po at napakahalaga ng presensya at boses ng ating Pangulo at Commander-in-Chief sa mga ganyang pagkakataon. At ito yung mga bayani natin na every day of their lives, they give it to our country. No? Talagang nag-aalay ng buhay na hindi sila humihingi ng palakpak kahit na kanino kasi nakatanggap nila kung ano yung role nila sa ating bansa at yun ay para depensahan at protektahan tayo at kung bakit tayo ay nakakatulog ng mahimbing gabi-gabi dahil may gising sa gabi at nakabantay sa atin at yan ay ating mga kasundaluhan. So tama lang. I'm thankful to the President for fulfilling his campaign promise of continuity because indeed, this is what the former President Rodrigo Roa Duterte taught us, that we have to appreciate
and we have to acknowledge the sacrifices of our heroes. Yeah, So correct. thank you. Even though it's really super belated, Oo. I'm still happy. At No? ma'am, ang Yeah. news na yun pala, dalawang magkasunod yan, Brother Franco. Yeah, yeah. Na unang na-neutralize, patay ang siyam na mga Dawla Islamiyah Mauti Group. Wow. And then tatlong patay kasama ang Amir. Amir is the commander of the entire unit of ISIS related, ISIS-connected Dawla Islamiyah Mauti Group. Ibig sabihin, siya ang pinakapinuno nila in that area ng bansa ng Mindanao at na-neutralize itong si alias Galing. Engineer. Patay ang itinuturong mastermind sa nangyaring pagpapasabog sa loob ng Mindanao State University Oy, sa Marawi very City noong nakaraang taon. Makibalita tayo mula kay Paul Montibon. Sa isang military operation na ikinasa ng tropa ng pamahalaan sa Lanao del Sur, nasawi ang sinasabing mastermind ng bombing incident sa loob ng paaralan ng Mindanao State University, Marawi City noong nakaraang taon, kung saan 11 ang nasawi habang marami naman ang sugatan. Kinilala ang nasabing mastermind na si Gaddafi Mimbesa o alias Engineer na nagsisilbi ring Amir o pinuno ng Dawla Islamiyah Mauti Group. Sa pahayag ng Armed Forces of the Philippines, ang pagkasawi ni Mimbesa ay kinampirma ng isang miyembro ng Dawla Islamiyah Mauti Group na sumuko sa 2nd Mechanized Brigade nitong linggo. Na-recover sa naturang operasyon ang 9 na high-powered firearms, isang bandolier, 4 na handheld radio at isang cellular phone. Sa panig naman ng Philippine National Police, malaki anlang development ito, lalo na sa inaasam na hustisya para sa mga pamilyang naiwan ng kanilang mahal sa buhay na nasawi sa malagim na pagpapasabog. We have yet to receive such official communications, but as far as this investigation is concerned, we only submit kung ano yung talagang official na hawak namin and further supported by forensics and affidavits. So once we get hold of this, then we can say something about it. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Yun, Yes. congratulations, Brother Franco, Pero- sa pamunuan ng ating Armed Forces of the Philippines sa area ng Lanao or Galing. dyan sa may Galing. Central Mindanao area.